Yo! Welcome sa Season 3, Episode 1 Nanogram ating kalbong bayani, ang undefeated, ang walang kahirap-hirap, ang One Punch Man mismo, Saitama. Ngayon, humanda ka na, dahil siguradong may mas malupit, mas epic, at mas kalbong aksyon tayong mapapanood. Tulad ng nakita natin sa nakaraang season, may emergency meeting ang Hero Association pagkatapos ng pag-atake ng Monster Association. Pinag-uusapan nila ang tungkol kay Elder Centipede, yung napabagsak ni Saitama sa isang suntok. Pero gaya ng dati, may duda ang association na baka si King ang may gawa, syempre, biro lang si King. Sinusunod din nila ang usapan tungkol kay Silver Fang, bang, kasi hindi niya nahuli si Garo, at natatakot sila na kung tuloy-tuloy lang ang pag-atake ni Garo sa mga hero, magiging malaking problema to para sa association. Hindi na natin maituturing na tao si Garo, isa na siyang monster ngayon. Kaya pinag-iisipan nila na once makita siya ulit, ay declare siyang dragon level threat at magpalabas ng emergency alert para mapigilan siya. May ilan sa meeting na hindi pabor dito, puro confident sila na kayang pigilin ni S-Class si Garo. Pero alam ni Watcher, si Sitch nga, na kayang magdulot ni Garo ng malaking pinsala kahit sa S-Class. Nakakalungkot nga na hindi napatay ni Silver Fang si Garo, pero napinsala niya ng malaki si Garo, ibig sabihin, hindi na makakatim ang huli sa Monster Association. Pwede na yan ituring na isang panalo. May isang miyembro ng Hero Association na nagmumungkahi na tawagin si Blast, ang top S-Class na hindi pa lumalabas, dahil kinidnap ang anak ng sponsor na si Narinki at kakaunti na lang ang oras, isang araw na ang lumipas sa 3 araw. Pero tumututol si Sitch, si Blast kasi gumagawa ng hero work ayon sa gusto niya. Hindi siya sinusugo ng kahit sino at sekreto ang identity niya. Siya lang ang magdedesisyon kung lalabas ba kapag kailangan siya ng sangkatauhan. Nagpapakita naman ng determinasyon si Narinki, winuwagayway niya na ililigtas ng association ang anak niya. Pinapaniwala siya ni Zack Inger, ang commander ng rescue team, na gagawin nila ang lahat para maibalik ang bata. Tinawag para sa operasyon sina Tatsumaki, Tornado of Terror, Pig God, at Super Alloy Dark Shine. Tinanong ni Tatsumaki kung nasaan ang hideout ng Monster Association. Pero hanggang ngayon hindi pa rin mahanap ni Child Emperor ang lokasyon. Inaakala nilang nasa Ghost Town ang City Z ang hideout, so muntik na nilang bombahin, pero hindi pwede dahil nandoon pa ang anak ni Narinki. Ikinwento nila na nagsolo ang Drive Knight sa paghahanap dahil sobrang tiwala siya sa sarili. Ngayon, nawawala na siya at hindi matrace ng Hero Association. Kaya gustong atakihin agad ni Tatsumaki ang Monster Association, pero pinapahintulutan siya ni Sitch na maghintay muna para magsama-sama ang buong team. Sumama rin sa team ang Atomic Samurai. Makikita natin siya at ang grupo niya na naghahanap ng hideout sa mga bundok at kuweba. Sabi ni Super Alloy Darkshine na yung hideout daw ay nasa Ghost Town, kaya pinapahinga muna ni Atomic Samurai ang mga kasama niya para mag-prepare sa labanan. Dumating doon si Puri-Puri Prisoner, Class 1 Hero, na pinakawalan ng Warden, at iinis agad dahil sinasabihan siyang huwag magkunwaring picnic, at seryosong banta ang sitwasyon. Nagmamataas siya at sinasabing hinding-hindi siya magpapatalo, na abala ang concert niya ng mga monster, at babawiin niya yun. Nagkakagulo ang usapan, at halos magtalo si Atomic Samurai dahil hindi pa rin siya kumbinsido sa kakayahan ng iba. Nang mag-inspeksyon ng Warden sa mga preso, ipinaliwanag niya na may isang cat-like monster na umatake sa bilangguan noon, maraming prisoners at officers ang namatay, kaya hiniling niyang tumulong ang mga preso bilang hero para makabawi at mabawi ang dugo ng nasawi. Nag-consent si Puri-Puri Prisoner at bago umalis, binigyan siya ng isang preso ng isang simpleng sweater bilang regalo, natuwa siya doon. Pabalik tayo kay Child Emperor, hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang eksaktong lokasyon ng hideout ng Monster Association. Pinapalayas niya muna ang lahat sa loob ng lugar para makausap siya ng masinsinan si Drive Knight. Tinanong niya si Drive Knight kung bakit hanggang ngayon hindi nila ibinibigay ang lokasyon, sigurado siyang dapat natagpuan na ni Drive Knight ang hideout. Sumagot si Drive Knight na hindi niya sinasabi ang detalye dahil baka pumunta silang lahat at mamatay kasama ng bata. Inalok naman siyang sumama para mas maprotektahan ang rescue operation. Ano ka ba? Bakit parang natatakot ka? Nasira ba ang mental body mo? Anong klaseng halimaw ang nakalaban mo?
Hindi siya basta-bastang halimaw, siya si Monster King Orochi. Sinira niya ang katawan ko sa isang suntok lang, pati ang self-destruction device ko, na-disable din niya. Hindi ako natatakot sa Monster Association. Ang kinatatakutan ko ay ang mga ibang puwersa na naghihintay lang na hamina ang sangkatauhan para sakupin tayo. Kaya tandaan mo, huwag kang basta magtitiwala kanino man. Itago mo ang lakas mo, at gamitin mo yun sa tamang oras. Dahil nawalan na ng tiwala si Narinki sa Hero Association, pinasuot niya sa sariling security force ang mga special battle suits, na halos kapantay na ng mga professional hero ang lakas. Ipinadala niya sila para sagipin ang kanyang anak. Samantala, si Zombie Man ay nag-iimbestiga sa City Z para hanapin ang hideout ng Monster Association. Habang si Blizzard, Fubuki, naman ay papunta sa bahay ni Saitama, dahil winasak ng kapatid niyang si Tornado, Tatsumaki, ang sariling base niya. Kaya pumunta siya doon para makipag-meeting. Pagdating niya, nadatnan niya sina King, Genos, Saitama, Silver Fang, at Deathwing. Kalmado lang silang lahat, parang walang nangyayari sa labas. Naguguluhan tuloy si Blizzard. Tinanong siya ni Saitama, anong ginagawa mo rito? Naiinis si Blizzard at sinabing, seryoso ka ba? Emergency to, wasak ang buong team ko. Sobrang delikado na ang Monster Association at nandito ka lang naglalaro ng game. Alam mo ba kung gaano kalala na sa labas? Pero hindi apektado si Saitama. Tumagilid lang siya at tumulag. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Genos at ipinaliwanag kay Blizzard na galing sila sa isang matinding laban at nagpapahinga lang para sa susunod na round. Unti-unting naiintindihan ni Blizzard ang sitwasyon ng lahat. Pero napansin niya, si Saitama, walang kahit gasgas. Paano, sa ganitong kagulong panahon, kalmado pa rin siya? Naisip ni Blizzard na baka tinatago lang ni Saitama ang takot niya. Kaya tinanong niya ito ng direkta, pero parang wala lang kay Saitama. Chill pa rin. Dahil doon, nainis si Blizzard at sinabihan siyang magdaos ng strategy meeting. Doon niya nalaman na sirang-sira na pala ang mga transmitters nila, kaya wala silang alam sa nangyayari sa Hero Association. Ibinahagi ni Blizzard na nagsisimula na ang labanan sa Monster Association, at base sa mga report, halos lahat ng hero ay sugatan na. Sa totoo lang, silang dalawa lang daw ni Saitama ang nasa kondisyon para lumaban, at si King. Well, nag-iisip na kung paano tatakas. Kaya inaya ni Blizzard si Saitama na makipag-team up. Ipinaliwanag niya na kung tutulong ngayon ang mga B-class hero sa association, makakakuha sila ng magandang reputation sa future evaluations. Kaya nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga halimaw. Si Silver Fang naman ay may kaba, baka makipagsanib si Garo sa mga halimaw. Narinig na rin ni Saitama ang tungkol sa Hero Hunter na yun. Pero ang ikinainis niya, hindi siya ginawang target ni Garo. Feeling niya, baka dahil lang sa hero name niyang Cape Baldy. Kaya sinuot niya agad ang kanyang cape, determinado na hanapin si Garo at ipakita rito kung sino ang mas malakas. Siyempre, habang bibili na rin ng gulay pauwi, naiwan na naman si Blizzard mag-isa, at hindi pa rin niya napasama si Saitama at ang grupo niya sa Fubuki Gang. Samantala, nagigising si Garo. Tinakpan na ng mga halimaw ang mga sugat niya. May iniwang sulat si Gyoro, sinasabihan siyang manatili muna sa silid dahil masyado pa siyang sugatan. Kapag lumabas daw siya ngayon, baka madakip siya ng mga hero. Pero binaliwala lang ni Garo ang babala, nagbihis, at lumabas. Paglabas niya, nagtataka siya kung nasaan siya. Sinundan niya ang liwanag hanggang sa mapunta siya sa lugar kung saan bihag na ng mga halimaw ang special rescue team ni Narinki. Nakikita niyang nagmamakaawa ang mga ito, pero walang halimaw ang may balak magpatawad. May mga halimaw pang ang nanunood, aliw na aliw sa eksena. Biglang dumating ang bagong halimaw, si Machine God G5. Isang demon-level threat, siya rin pala ang dahilan kung bakit nahuli ang team ni Narinki. Doon napagtanto ni Gyoro na galing sa isang ibang organisasyon si G5, pero ayaw nitong sabihin kung alin. Kaya hindi na siya nang ulit at gamit ang telepathy, sinabi niyang manatiling kalmado si Garo. Ipinahayag ni G5 na ang mga suot ng mga tao, ang combat suits, ay sobrang mahalaga at hindi basta-basta magagamit ng iba. Pero kung may iwan nilang buhay ang mga nakasuot nito, pwede nilang gamitin ang mga iyon bilang mga pawn. Nagustuhan ni Gyoro ang ideyang yun.
May isa pang halimaw, si Dues, na nagboluntaryong sanayin ang mga ito. May kakayahan siyang mind control, kaya ginamit niya ang kanyang letigo para gawing mga alipin ang mga ito. Pagdating ni Garo, alam na ng lahat ng halimaw kung sino siya. Naroon din si Orochi, pero hindi alam ni Garo kung sino siya talaga. Tinanong niya si Gyoro kung bakit siya dinala roon. At doon nagsisimula ang susunod na yugto ng kwento. Ang paghahanda para sa isang digmaan laban sa mga demon-level threats. Konti na lang ang mga monster na natira sa itaas, mas mababa pa sa 30, at kahit ganoon, may pag-asa pa tayong manalo sa laban na to. Ang pinakakailangan natin ngayon ay pagkakaisa at isang leader. Kaya gusto kong ikaw ang maging leader at tulungan mo akong pamunuan sila. Matagal ko nang hinahanap ang isang tao na may matinding galit sa mga hero, at sa tingin ko, ikaw ang perpektong kandidato. Bukod pa riyan, kung paano mo hinarap ang mga S-class hero, grabe, nakakabilib talaga. Pero may isang kondisyon mula sa aming master, si Orochi. Kailangan mo munang patunayan na tunay kang monster. Nagtanong si Garo kung paano niya mapapatunayan yun. Kaya ipinaliwanag ni Orochi na kailangan niyang dalhin ang ulo ng isang hero sa loob ng isang araw. Doon sinabi ni Garo na napatay na raw niya si Silver Fang. Pero agad siyang sinabihan ni Phoenix Man na buhay pa sina Silver Fang at ang kasama nito. Dahil doon, umalis si Garo sa lugar. Pagkaalis niya, nagpadala si Gyoro ng 2 demon-level threat monsters para habulin siya. Samantala, nag-uusap sina Tempest Wind at Hellfire Flame tungkol sa sitwasyon ni Garo. Wala pa rin silang balita tungkol kay Sonic dahil binigyan nila ito ng monster cells para maging monster din. Sa isip nila, baka patay na si Sonic. Pero sa totoo lang, buhay na buhay si Sonic. Dahil kinain niya ang monster cells, sobrang sumakit lang ang tiyan niya, literal na food poison siya. Pero ngayong okay na siya, nararamdaman na niya ang monster energy sa loob ng katawan niya. Kaya nagpasya siya, mas mahigit simula ngayon, hindi ko na palalampasin si Saitama, at dito nagtatapos ang Episode 1 Nanogram Season 3 ni Saitama, ang bayani na kahit shampoo, tinalikuran na. Kung nag-enjoy ka sa laban ng ating kalbong legend, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa susunod na mga suntok ni Saitama. Kita-kits sa next episode, baka sakaling makahanap na siya ng kalabang di matatapos sa isang suntok.